Hello, good afternoon po. So magkakaroon muna tayo ng short live. So live tayo sa ating Facebook page at the same time sa ating YouTube channel po. So hello, good afternoon po. Tingnan ko muna kung merong tag nyo muna yung mga friends nyo. So ayain nyo muna silang manood ng saglit. Hi Saldrin. Ayan. Ayain nyo muna silang manood ng saglit. Hi Saldrin. Okay. So hello sa inyo dyan. So hintayin natin yung iba. Ayan. So hello, good afternoon sa ating lahat. Ayan. Yes po, naka-public po para po ito sa ating YouTube channel. Kaya iba din po yung sa ating private group. So sa private group po natin yung naka-schedule po on Saturday po 1 PM together with Ma'am Donna. So yung topic niya on Saturday is part 2 po ng ating Asian Studies. Okay, so saglit lang ha. Wait lang. Ayan, So from time to time, so pag medyo hindi kami busy, so magpo-post po kami ng mga live session po sa ating YouTube channel. So kung gusto niyo naman pong sumali doon sa ating private group, so kindly message me or si Ma'am Donna or yung aming Facebook page, The Duo Top Notchers Corner, and para po sa inyong inquiries. Hala, okay. So yes, malamig na hapon po. Isang malamig na hapon po sa inyong lahat. Ayan. So ayan, sa mga nagtatanong pala na minsan may mga reviewee kaming nagse po ng message sa aming Facebook page. Ang problema is hindi namin kayo ma-replyan dahil siguro po naka-deactivate po yung Facebook account ninyo at Messenger lang po yung gumagana. So, wag po sasama yung loob ha kapag hindi nare-replyan kasi nagre-reply po kami agad-agad once na nabasa po namin yung mga messages nyo. Pero, doon sa may mga restriction yung devices, so yun po yung hindi na natin hawak. So, ayan. So, hello sa ating mga LPTs na nanonood at sumama pa rin kahit pasado na at road to oath-taking na. Yung iba is tapos ng mag-oath-taking. So, congratulations mga anak. Ayan. So, yung mga September let takers po natin, sila yung mga third generation na ng aming pamilya ni Ma'am Donna. Ayan. Ayan. So kung gusto yung sumali sa mga hindi pa nakakasali sa aming private group, sa aming intensive review program, so message lang po sa amin. Ayan. Ayan, so pwede tayo siguro mag-start. Okay? Ayan. So, ito po yung aming Facebook page. So, same lang po siya ng pangalan ng aming YouTube channel. So, kung hindi po kalabisan sa inyo, paki-subscribe na rin po ng ating YouTube channel. So, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. So, 10,000 subscriber mahigit na po tayo sa YouTube channel. So, thank you so much po. In behalf din kay Ma'am Donna, so isang taos-pusong pasasalamat po sa lahat ng tumangkilik, nanood at pumasa sa aming YouTube channel at sa review din namin. So, congratulations po. Ayan.
So again, good afternoon everyone. So this is Social Studies major. So this is for LET review and drills for September 2024. So I hope na nasa kalagitnaan na kayo ng inyong pagre-review. So sa aming program, so nakatapos na kami ng kalahati. So 18 session kami, so natapos na namin yung 9 and on Saturday that would be the 10th review session na po sa aming program ni Ma'am Donna. And then we are giving quizzes din po, mga diagnostic test, mga random test po. So meron din po dun sa ating group po. Ayan. Ayan, sa kay Ma'am Sarina. Hi Ma'am Sarina. So kakatapos lang mag-exam ni Ma'am Sarina sa specialized licensure examination sa saan ka pa nga kasi Ma'am? Ayan. So yes, tama po yun. Yung mas marami ka pong na-encounter na questions, so mas mataas po yung chance nyo na mas mataas po yung ratings nyo. Pero kung 75 lang po yung aim ninyo, so kayo na po yung bahala kasi magre-reflect po yan sa RQA ninyo kung ilan lang po yung points nyo. May points po yan Ayan. Ayan, so let's start na siguro. So short review lang para sa inyo, para sa September let takers natin. So no copyright infringement intended. All information found belong to the rightful owners for educational purposes only. So again, ito po yung Facebook page namin. So kung may mga questions kayo, additional information, so message lang po sa aming Facebook page. So nagre-reply po kami once na nabasa po namin agad yung inyong mga messages. So again po sa mga hindi po nare-replyan, so medyo baka may restriction po yung Facebook account ninyo dahil we are trying to reply po sa mga inquiries ninyo. Pero hindi po talaga namin mas-send yung message namin o yung reply po namin sa inyo. Hi kay Ma'am Donna. Good afternoon, Ma'am Dons. Ayan. So number 1 na agad tayo. So kindly participate. Okay lang po magkamali sa amin as long as pagdating po ng board exam, tama na po yung isasagot ninyo. Kasi pag nagkamali kayo, mas matagal yung retention. So mas longer yung retention kasi alam mo kung saan ka banda nagkamali. Ayan, so number 1 na tayo. Okay, what kind of cooperative which promotes thrift and savings among its members and create funds in order to grant loans for productivity? Is it letter A, service cooperative, B, producers cooperative, C, credit cooperative, and D, multipurpose cooperative? Ayan, so once again, good afternoon. Okay, ayan. So, number 1, puro C yung aking nakikita. So siguro malawak na yung napag-aralan ng ating mga anak dito sa YouTube channel. Ayan. Ayan. So mention your friends. Ayan. Okay. So letter C, letter C, letter C. So ano nga ba itong tinatawag natin munang kooperatiba or cooperative? So ito yung business or organization which is create ng mga members para makapag-share sila ng profits and benefits. Again, ano ba yung cooperative na tinatawag? Ito yung business or organization which is created by its members. So sila din yung nagmamanage who shared benefits and profits. So meron tayong iba't ibang klase ng cooperative. So number 1, ano yung sagot nyo? Letter C, letter C, letter C. So very good. So that is yes, letter C, credit cooperative. So ito yung kooperatiba na kung saan may nagkakaroon kayo ng savings at the same time nag-grant kayo ng mga pautang. When we say service cooperative naman, ito yung binuo ng mga members which render services. So ano ba yung example ng service cooperative natin? So meron tayong healthcare services. So kayo yung nagbibigay ng service pagdating sa mga, for example, may mga sakit, may mga in relation sa mga health services na tinatawag. And then, pwede din transportation service. So, nagbibigay kayo ng service. Kung halimbawa, gustong may pumunta sa isang lugar, so you give services, transportation services. So, when we say multipurpose cooperative naman, ito yung combination ng 2 or more
na iba't ibang klase ng kooperatiba. For example, combination ng service cooperative at producers cooperative. So, pwede din siya. So, under yan siya sa multipurpose cooperative. So, pwede din yung credit cooperative in combination or nag-combine siya sa producers cooperative. So, that is multipurpose cooperative. So, very good. So, walang nagkamali. Very good. So, ayan. So, there are different kinds of cooperatives. So, first, yun nga sabi ko kanina, credit cooperative. So, ito yung promotes thrift and savings among its members and create funds in order to grant loans for productivity. Again, that is credit cooperative. Consumers cooperative naman, ito yung primary purpose niya is to procure or distribute commodities to members and non-members. So, yung producers, ito naman yung, for example, nag-create kayo ng isang kooperatiba to produce something. For example, agricultural ba yan o ano bang klaseng napag-agrihan ninyo. So, that is producers cooperative. So, again, yung service cooperative, so pwede dyan, so yung medical, dental care, ayan, may mga examples dito, hospitalization, transportation, insurance, at marami pang iba. And multipurpose, sabi ko na kanina, so combination of two or more cooperatives that is multipurpose cooperative. Ayan. So number 2 na tayo. So good afternoon ulit sa mga bagong pasok. Okay, which of the environmental law requires industries to install anti-pollution devices and bans the use of incinerators? Letter A, Clean Air Act. B, Greenpeace Act. C, Anti-Pollutant Act. And letter D, National Environmental Awareness and Education Act. So, tingnan natin kung alam nyo na yung basic. Okay, may sumagot letter A. Okay, so letter A. Letter A, letter A. Ayan, so andito din yung mga members sa ating private group. Okay. Ayan, hi kay Sir Jerry. So, mataas yung ratings ni Sir Jerry noong September 2023. Ayan. So, ano yung sagot? May letter C, may letter A. Okay, so let's answer number 2. Ulitin ko yung katanungan. Which of the following environmental law requires industries to install anti-pollution devices and bans the use of incinerators? So very basic, so very good. So sa lahat ng sumagot ng letter A, so congratulations. Yung tamang sagot po natin ay Clean Air Act. So ito yung Clean Air Act natin. So under sa RA 8749. Again, yung Clean Air Act natin is under sa RA 8749. So ano ba yung purpose ito? Ginawa ito bilang isang national program, of course, para i-prevent yung pollution. So, in response na rin ito doon sa tinatawag nating i-mitigate or tawag ito, ibawasan yung mga pollution sa mundo. Again, yung Clean Air Act natin, that is under sa RA 8749. So, yung primary goal lamang yan is to prevent air pollution. Ayan. Good morning kay Sir Manny sa ating ever supportive Sir Manny. Ayan. So letter D, ano ba itong National Environmental Awareness and Education Act? So under naman ito sa RA 9512. Again, yung National Environmental Awareness and Education Act is under sa RA 9512. So ano ba to? Ito yung nagpo-promote ng national awareness kung ano nga ba yung role ng natural resources natin sa economic growth. Ano nga ba yung importansya o ano nga ba yung importance ng pagko-conserve sa environment? Ano nga ba yung purpose? Ano nga ba yung papel nitong ating environment para sa tinatawag nating sustainable development. So under po yan sa National Environmental Awareness and Education Act, which is RA 9512. Ayan. So ano ba yung tinatawag nating sustainable development? Ito yung meeting the needs of the current generation without compromising
the needs of the future generation. So kaya nga sa board exam, so medyo sabi nila maraming lumalabas na yung mga sustainable development goals. So hindi po yan nawawala. So pag may time po kayo, aralin po ninyo. Ayan. So Greenpeace Act campaigns to raise awareness to bring real action to solve pressing environmental issues. So kahit na itong Anti-Pollutant Act, so under pa rin yan siya sa Clean Air Act, which is yung primary goal or primary purpose ng act na yan is to prevent air pollution. Ayan, so number 3 na tayo. Which situation is not included in the social justice mandate of 1987 Constitution? Again, which situation is not included in the social justice mandate of the 1987 Constitution? Letter A, creation of economic opportunities. B, sense of individualism. C, elimination of cultural inequalities. And letter D, equitable distribution of wealth. So, dapat alam nyo yung kung ano ba yung tinatawag nating social justice. Okay, so letter B yung nakikita ko. Ayan. Ayan, letter B. Letter B, letter B. So, thank you so much po sa mga nandito ngayon. So, medyo mabilis at saka rush yung ating pagla-live, pero andito kayo. So, thank you so much po. Ayan, so most of you answered letter B. Kaya, let's answer number 3. Ano nga ba? Ano nga ba yung hindi kasali sa tinatawag nating social mandate of the 1987 Constitution? So that is, yes, very good. Ito yung sense of individualism. So ano ba yung tinatawag nating social justice? So ito yung idea na kung saan lahat daw ng tao, tayo daw dapat meron tayong equal opportunities in terms of, ano ba yan, political man yan, economics, at ano pa ba, social rights. So dapat meron tayong equal opportunities and rights regardless of ano ba yung status mo sa lipunan, mahirap ka, mayaman ka, so dapat equal lang. So meron dapat tayong tinatawag nating social mandate. Social justice, sorry. So ano nga ba ito? So hindi yung kasali, yung sense of individualism. So yung creation of economic opportunities, yes, kasali yan sa mandate ng social justice sa 1987 Constitution. Of course, kapag mayroong social justice, dapat walang inequalities, dapat lahat equal. And equal distribution of wealth. So, dapat meron din ganyan. Pero, nangyayari ba yan? So, hindi natin sure. Ayan. So, yung tamang sagot sa number 3 is letter B. Yes po, i-upload ko po itong video na to after po ng live natin. So, ayan. So pag may mga announcement po, punta lang po kayo doon sa page namin. So same name lang po lang aming YouTube channel. Andoon po yung mga, for example, announcements, mga may mga questions din po kami nilalagay doon everyday. Ayan. So ayan, so sa state policy, section 9, the state shall promote just and dynamic social order that will ensure the prosperity and independence of the nation and free the people from poverty through policies and provide adequate social services, promote full employment and rising standard of living, and an improved quality of life for all. Okay, so then section 10 naman, the state shall promote social justice in all phases of national development. So, ayan, very good. So, meron tayong types of justice. So, lessons ko po ito sa my ethics before. So, may nakita ko doon merong mga types of justice. So, again, ano kasi yung social justice? So, yung tinatawag na lahat tayo deserve natin yung equal economic, political, and social rights and opportunities. While yung distributive justice naman, ito yung equal distribution or allotment of goods and services. So, ito yung sa social justice, preferential attention na yung binibigay. Attention lang. Pero pag sinabi natin distributive justice, meron ka nang binigay na something. For example, isang sakong bigas, 10,000 na ayuda,
Ano pa ba yung 10 sardinas, 10 noodles, that is distributive justice. So under po siya dyan. When we say procedural justice, ito yung nag-determine kung paano mo ba tinitreat yung kapwa mo. Again, yung procedural justice, kung paano mo ba tinitreat ng patas yung kapwa mo. Okay, so sabi dito, idea of fairness in a process that resolves disputes and allocate resources. Ayan, so for example, may nahuli kang isang suspect. So ano nga ba yung proseso? Paano mo ba siya inaresto bilang ikaw yung person in authority? For example, ikaw yung police. So ano ba yung mga proseso na dapat mong i-impose sa kanya? So ano ba yung dapat na treatment na ibibigay mo sa kanya? Porke ba suspect siya, so medyo discriminatory ka or dapat patas ka. Of course, sa batas po natin, no one is above the law. Dapat patas po regardless of kung ano may yung status mo sa lipunan, mahirap ka, mayaman ka, dapat equal po tayong lahat. When we say retributive justice naman, so ito naman yung criminal justice based on the punishment of offenders. So ito na yung mga nagkakasala sa batas natin. So for example, ano nga ba yung consequences? Ano nga ba yung penalties? Ano nga ba yung yung punishment mo kapag nakagawa ka ng halimbawa murder? Ano nga ba yung magiging, pag napatunayan na nagkasala ka, ano yung magiging penalty mo? Ano yung magiging hatol mo? So maybe, capital punishment yan or halimbawa, lifetime imprisonment or halimbawa, bitay. For example, Cilia Electrica. So, ganyan yung retributive justice. When we say restorative justice, from the word restore. So, it tries to restore relationship to rightness. So, dapat itatama yung dapat itama. Hindi yung mali, itatama mo pa. Ayan. So, number 4. When one controls the supply or production of goods, this implies blank. Letter A, is it inflation? B, oligopoly? C, monopoly? And letter D, cartel. So, tapos na po tayo sa economics sa ating private group. So, I hope na ibigay namin lahat. So, ito lang po yung sample kung ano yung dapat yung expect kapag merong questions na about sa economics. So, at least meron kayong idea. Ayan, so letter C. So, ano yung clue word nyo? So, hindi sa lahat ng oras, alam natin yung question sa board exam. So, dapat medyo strategic tayo. Kasi, syempre, even kami, hindi namin alam kung anong ba yung mga actual na ibibigay ni board. So, at least, alam namin na kumbaga kung saan yung dapat aralin, ano yung ibibigay namin sa inyo, na feeling namin, yun yung magagamit nyo sa actual board examination. Yes, sama si Ma'am or Sir Marcus. Hi, Sir Marcus. So, when one control, so isa lang yung nagko-control. Isa lang daw yung nagko-control. So, ano yon? Ayan, tama din si Ma'am Diesel. When one controls yung pinaka-clue nyo. So, that is, yes, pag one, mono, isa lang. So, monopoly po yung tawag dyan. So, pag isa lang yung nagko-control sa supply or distribution of or production of goods and services, ang tawag po dyan is monopoly. Ayan. So again, anong tawag doon kapag isa lang nagko-control sa supply or production of goods? That is monopoly po. Pag marami naman, oligopoly po yun. For example, 2 or more na mga kumpanya yung nagsusupply halimbawa. Ano ba yung example ng oligopoly? Ano ba yung example ng oligopoly? Halimbawa dyan yung mga telecommunications company, yung mga automobile industry. So, ilan ba yung mga brand ng mga sasakyan? So, ang dami niyan. Honda, Mitsubishi, ano pa ba? At marami pang iba. So, kagaya din yan ng mga telecommunications company. So, marami din po yan. So, merong Smart, Globe, ano pa ba? Dito, so, ayan. So, marami silang nagbibigay ng mga services. Sa monopoly naman, for example, ito yung mga electric cooperative natin. Halimbawa, yung sa Meralco, naaalala nyo. So, sa Manila, yung nagsusupply lang ng electricity is Meralco lang. Siya lang, wala nang iba. So, monopolized na yung production of electricity at pagbibigay ng serbisyo doon sa buong Metro Manila. Ayan. So, when we say inflation naman, ito yung rapid increase of prices and services. So, ito yung nangyayari kapag, halimbawa, noong medyo bata-bata pa tayo, yung presyo ng sardinas, mga
~5 pesos or ₱6 or ₱7. Pero ngayon magkano na yung isang sardinas? So mahal na. So malaki na yung tawag ito yung inflation. So makikita mo na yung inflation as the years goes by. And then ano pa ba? Yung mga gasolina. Dati magkano lang? Halimbawa, 10 lang yung isang litro. So ngayon magkano na? 60 plus na, 68 na. Ayan. Ayan. So pag sinasabi naman yung cartel, so ito yung merong sila yung organization na kung saan sila yung for example, again, yung cartel, again, so yung cartel na tinatawag, ito yung cooperation arrangement between businessmen. So, yung mga businessman niya nag-uusap. For example, cartel ng oil. Halimbawa, lahat ng, yung halimbawa, yung Petron, yung Shell, ano pa ba yung ibang gasoline station dyan. So, mag-uusap sila yan. Ano yung, ano nila doon sa may cartel? So, sila yung magkocontrol kung gaano ba kadami or gaano ba kataas yung price na pwede nilang ipataw. Ano yung, for example, sa diesel. So, ito yung price ceiling natin, mga kapartner. So, ito yung price ceiling natin. So, dapat yung presyo ng special na gasolina lang nasa 68 lang. So, hindi ka pwede siyang bumaba ng mababang at itaas yung presyo mo ng mataas na mataas para din ma-avoid yung competition. So ano ba yung example ng cartel? Yung OPEC. Alam niyo yung OPEC? So Organization of Petroleum Exporting Countries. Ano yung tawag ito? Ano yung purpose nila? O bakit kaya meron nagkaroon ng tawag ito ng OPEC na organization na ito? Ito para makontrol kung ilan lang ba yung oil na pwede nilang i-produce. And of course, to stabilize the prices, nabulol ako doon. Again, yung cartel natin is a organization of a group of businessmen or group of companies which is yung aim nila is to stabilize yung price and to avoid competition. Ayan. So, example ng cartel natin ay yung OPEC na tinatawag or yung Organization of Petroleum Exporting Countries. Ayan. So, number 5 na tayo. So, the La Liga was a concrete evidence of Rizal's desire to blank. A. Unite the entire unite the entire Philippine archipelago. Number 2, fight violence and injustices. Number 3, revolt against the Spaniards. So, letter A, 1 and 2. B, 2 and 3. C, 1 and 4. And D, 1 and 3. Okay, sagot-sagot dyan. Okay, so letter A. So alam ko, marami na kayong pinuntahan. Marami na kayong material. So eto, na-encounter nyo na. Kasi malapit na yung board exam, ilang months na lang, July, August, September, ilang days na lang, ilang months na lang ba? Ayan. Ayan. Okay, so may tawag ito, merong letter A, may letter B. Ayan. So of course, tingnan ko nga, baka may sumagot pa ng letter C. Yung letter C, distraction na yan, distractor na natin yan. So wala tayo na lang number 4, so eliminate na, automatic. Ayan. So let's answer. Okay, so let's answer number 5. So number 5, ano nga ba yung concrete evidence of Rizal's desire to? So doon yan sa La Liga. So ito yung secret society na founded by Rizal. Again, yung La Liga, ito yung sekretong society na itinatag ni Rizal. Ayan, so letter A. Ayan, so the correct answer for number 5 is letter A po, 1 and 2. So, yung ano ba yung aim nitong La Liga? To unite the entire archipelago. And of course, yung dahil talamak yung injustices during the Spanish period, so yun din yung aim niya. So yun din yung naging
goal niya to fight violence and injustices. So yung revolt against the Spaniards, so hindi naman niya talaga gustong magrebelde or mag-aklas laban sa Spaniards. Kasi 'di ba nga noong ino-offer siya ni Bonifacio na kumbaga na mag-aklas, ang sabi niya hindi pa ready yung katipunan para sa pag-aaklas. Unang-una, wala silang resources. Pangalawa, wala silang military strategist. So yung hinahire dapat niya or kukunin dapat daw niya na ni Bonifacio na military strategist dapat daw si Antonio Luna. Ayan. So number 5, 1 and 2 po yan. Unite the entire archipelago and fight violence and injustices. So 4 days lang ito nagtagal yung yung La Liga na ito. Kasi correct me if I'm wrong, nag-start siya na itinatag siya July 4, 1892 kung hindi ako nagkakamali. And natapos siya July 7 kasi naaresto si Rizal. So correct me if I'm wrong. Ayan. So ayan, so according dito, ano nga ba yung La Liga's aim? So La Liga again, ito yung secret society founded by Rizal. So first na aim niya is to unite the whole archipelago. So mutual protection in case of trouble and need. Defense against every violence and injustices. Development of education, agriculture, and commerce. And study and implementation of reforms. Ayan. Okay, score update daw, 1/5. Ayan. Okay lang yan. O at least, di ba, napanood nyo. O number 6, no one is above the law. Ours is a government of laws and not for men. Which principle is referred to? Letter A, right of minority. B, rule of law. C, sovereignty of people. And letter D, democracy. Ayan. So, ano yung sagot nyo? Letter B? B na may question mark. Ayan. So, pag free po kami, every time na may chance po, so magla-live din po kami dito sa YouTube channel. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka baka naman po pa-click ng subscribe button. So, thank you so much. Ala, sabi ni... Wait, post natin. Ayan. Ayan. Oh, sabi ni Ma'am Mary D, Felicidario. So, itong question daw to, lumabas sa SPLE exam. So, kakatapos na yung SPLE exam sa Middle East noong 18. Tama ba? 18 or... Tama ba? Ano ba ngayon? Yes, noong 18. Sige nga, tingnan natin. Tingnan natin kung tama yung sagot ni ma'am. Anong sagot mo, ma'am? Yes po, Sir Renante. So, Social Studies major po yung YouTube channel natin. So, hindi pa po kami nag-aano ng Gen Ed Proof Ed. Ay, meron pala kami ang program, Final Coaching for General Education and Professional Education together with other coaches. So, kasama ko po si Ma'am Donna, si Ma'am Kim, at si Ma'am Joyce po na magpa-final coaching po sa General Education and Professional Education. So, feel free to message us kung meron pong tanong. Okay, so ano yung sagot nyo? Letter B, letter B, letter B. So, ayan. So, very good. So, role of law. So, si ma'am na nag-take nung SPLE, tama po ba yung sagot nyo? So, no one is above the law and ours is a government of laws, not for men. So, ito yung prinsipyo na yon na dapat yung batas ay hindi para lang doon sa mayayaman, yung batas ay hindi para doon sa maimpluwensyang mga tao, but yung batas is for everybody. So hindi siya pwede na porke mayaman ka, porke congressman ka, so meron kang immunity na kapag nakagawa ka ng, for example, violation, so exempted ka, it's because congressman ka. Hindi po ganun yung batas. So no one is above the law. So lahat tayo dapat
obligado tayong sundin kung ano man yung sinasabi ng batas. So, hindi po pwede yan na yung batas ni congressman, yung batas ni mayor, yun lang na hindi naman talagang legal na nakasulat sa ating, for example, sa konstitusyon or sa ligang batas. Ayan. Yan, so naka 1 point na si Ma'am Mary D. So, ayan. So, let's pray for a positive result sa ating mga future LPTs from SPLE. Congratulations in advance po, ma'am. Ayan, so number 7, students can choose their preferred college course. Where does this right fall into? Letter A, freedom of opinion and expression. B, adequate standard of living. C, freely participate in the cultural life of a community. And letter D, work and free choice of employment. Ayan, so kung ikaw daw yung estudyante, kung ikaw daw yung estudyante, so ano ba yan? Yung pamimili ba ng kurso? Sino ba yung namili ng kurso nyo? Si mama ba? Si papa ba? Si lola ba? Si kapatid ba? So gusto nyo ba kung ano yung kursong meron ka ngayon? Sure na ba kayo na magti-teacher kayo? Ayan. Ako sure na. Ako sure na. Ayan. So sa mga panganay namin dito, sino na yung ma-employ na sa DepEd? So kaway-kaway tayo dyan. So good luck sa kabisihan. Ayan, so letter A, letter A. Hala, bakit A? So bakit D? Hala, nagmekos-mekos na, nagmix-mix na sila. Ayan. Okay, so letter D. So freedom of opinion and expression ba? Letter B, so dapat itataas mo ba yung standards of living mo? Okay, letter C, free to participate in cultural life of community. So, always naman yan. So, ating karapatan po natin yan. So, ano yung correct answer dito? Bantay lagi. Okay, so that is letter D. So, meron kang karapatan na pumili kung anong klaseng trabaho at anong klase yung tawag ito, yung kurso mong kukunin, no? Syempre dahil pag mag-e-enroll ka, maiisip mo talaga before ka mag-e-enroll sa isang kurso, ano nga ba yung gusto kong maging? Ano nga ba yung career na gusto kong applyan? Ano nga ba yung career na nakikita ko yung sarili ko na nandun ako 5 years or 10 years from now? Ayan, so yun yung right mo na makapagtrabaho at pumili kung ano man yung gusto mong trabaho in the future. So, letter D po tayo dyan, letter D. So, number 8, as the population grows and there will be no regulations, we will end up having blank of rice. Ayan, so marami pa ba kayong bigas dyan? Letter A, is it shortage? B, scarcity. C, surplus. And letter D, excess. Okay, sana all may excess. Ayan, sagot-sagot muna. Ay, nawala. Sorry. Saan na tayo? Ayan, dito na tayo. Ayan. Ano yung sagot nyo? A. So, A, meron din scarcity. Okay. Differentiate natin yung dalawang yan mamaya kasi pag medyo, naku-confuse tayo sa shortage at scarcity. Okay. Ayan. Hoy, sabi pala yung nag-comment no nakaraan, bawal yung masyado akong maraming okay. Sorry po kasi minsan pag kinakabahan ako, ano-anong adlib na lang yung sinasabi ko. So, I apologize na po. I will try my best na yung mga mannerisms natin dyan. Ayan. Ayan, so, letter A, letter B. So, sagutin na natin para hindi na tayo naliligaw. Hindi na tayo naliligaw sa maling answer at sa mga maling tao. Ayan. So, as the population grows and there will be no regulation, so pag wala the regulations, we will end up having blank of rice. So, ayan. Pag rice lang, shortage lang yan. Kasi once na, halimbawa,
pupunta ka ng supermarket, tapos ang balak mong bilhin isang sakong bigas. Pero pagdating mo doon, wala kang nakitang bigas. So, shortage lang siya. So, maybe the next day, so marireplenish na yung supply, magkakaroon na yan ng bigas dyan sa may supermarket. So, let's differentiate kung ano nga ba itong shortage at yung tinatawag nating scarcity. So, when we say shortage, ito yung mga goods, halimbawa, o yung mga products na easily na ma-replenish. So, pwede siyang ma-replenish agad-agad. Halimbawa, kung kulang ng rice, so magtatanim lang yung mga farmers and then after 4 months or 5 months, may bigas na ulit. So, unlike sa scarcity na it takes hundreds of years, thousands of years na para ma-replenish yung natural resources na kulang. So, ano ba yung example ng scarcity natin? For example, yung natural resources, gold, silver, fossil fuels, ano pa ba, oil. So, ayan, kaya nga ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng alternative energy na tinatawag kasi yung supply na sinusupply sa atin ng mga uh, oil exporting countries. So, medyo naglilimit na sila. It's because, halimbawa, yung sa 50 years, so yung supply na yun ng oil na yun, for example, sa Middle East, sa Saudi, for example, so that's good for 50 years. So, after ng 50 years, wala na. Wala ng oil. So, kaya nagkakaroon tayo ng mga alternative options o yung mga options na bago. Halimbawa, mga solar panels para maka-less ng electricity. Ano ba yung hydroelectric power? Ano pa ba yung mga windmills? O, 'di ba? Yan. So again, yung shortage, so ito yung mga kakulangan na kung saan agad-agad or after a few months or few days pwede na siyang i-replenish. While yung scarcity mas long term yung kanyang it takes time para fill in ulit yung kakulangan na yon. So, again, yung shortage niya, halimbawa, shortage na ng tubig, shortage na ng bigas, shortage lang noodle, shortage lang ng ano pa ba, shortage lang ng mga gulay. So, short term lang siya, short term. Yes, and then, sabi ni si Sir Kent, so yung shortage kakulangan short term lang, yung scarcity long term siya. Kasi yung scarce resources natin is limited lang. So, wala tayong unlimited na resources. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga alternatives na tinatawag. Ayan. So, when we say surplus naman, ito yung na-produce mo is mas marami doon sa quantity na dinemand sa'yo. For example, yung isang company is nag-order sa'yo ng 500 na cup noodles, halimbawa. So, nag-order siya ng 500 na cup noodles, tapos produce mo 1,000. So, nagkakaroon ng surplus. Sumobra ka doon sa demand noong nag-order sa'yo. Ayan. So, I hope na malinaw. So, number 9 na tayo. So, number 9, which should not be a target for universal access to maternal and reproductive health. Again, we should not be a target for universal access to maternal and reproductive health. Letter A, there is a wide rural-urban gap in skilled care during birth. Letter B, poverty and lack of education perpetuate high adolescent birth rates. C, for girls in some regions, education remains elusive. And letter D, use of contraception is lowest among the poorest women and those with no education. So, sa board exam, teachers, palagi po namin kayong nare-remind ni Ma'am Donna na yung mga NAT, so guhitan po yan. Pwede nyo pong sulatan yung questionnaire nyo. Huwag po yung scantron ha. Yung answer sheet nyo kung saan kayo sasagot. Pero yung questionnaire nyo, pwede nyo po yung sulatan. So, pwede nyo guhit-guhitan or bilog-bilugan yung NAT. Yung mga clue words nyo, guhitan nyo, depende sa inyo, bilugan nyo ba o ilagyan nyo ng square dyan, bahala kayo. Basta guhitan nyo, dumihan nyo yung test questionnaires ninyo para hindi po kayo maligaw. Ayan, so may letter C, may letter B din. Okay, C. Okay, so let's answer number 9. We should not be a target for universal access to maternal and reproductive health. So, very obvious naman. So, saan ba dyan yung mga walang kinalaman?
sa maternal and reproductive health na pinagsasabi. Ang hahaba ng choices. Pero all you have to do is tingnan lang kung saan ba yung mga related doon sa tanong. Pag malayo, automatic, eliminate. Ayan, so that is, yes, very good. Letter C po tayo. For girls in some region, education remains elusive. So yung A, B, and D is under pa rin yan sa target ng universal access to maternal and reproductive health natin. Ayan. Uy, nawala. Sorry. So ano nga ba yung yung tinatawag ng ang tinatawag natin, 'di ba meron tayong Universal Healthcare Act. Again, baka tanungin sa inyo kung ano nga ba yung Universal Healthcare Act na tinatawag. So under po ito sa RA 11223. Again, under po ito yung Universal Healthcare Act, RA 11223 po siya. So ano nga ba ang purpose itong Universal Health Act? So napaka-controversial po nitong issue, especially po sa aming mga OFWs dati. Noong ipinasa po ito, Universal Healthcare Act. So, well, ano naman siya? Good naman siya yung intention. But meron siyang downside, especially doon sa mga working class. Okay, so ano nga ba itong, ano muna itong Universal Healthcare Act na tinatawag? So ito yung lahat daw ng Filipinos magkakaroon ng access to full range of quality health services. Again, ano nga ba yung RA Universal Healthcare Act na tinatawag? So RA 11223. So ito yung dapat daw lahat ng Filipino merong full access to quality health services. Ayan, so kung kailan nila kailangan, so saan man yan dapat, so dapat meron silang mas pagsilbihan sila or included sila doon sa mga healthcare services ng bansa. Yung problema lang, kasi kung napapansin mo, sino yung mga nagtatrabaho dito? Magkano na ba yung contribution nyo sa PhilHealth? Magkano na ba yung contribution nyo sa PhilHealth? Kasi dati kami umaalma. Kasi although na OFWs kami, so yung company namin nagbabayad din ng PhilHealth. And then, aside from that, so meron kaming insurance from our employers. And kung halimbawa, ikaw na isang OFW, nag-work ka sa company, meron niyang health insurance. So, hindi namin nagagamit dahil wala kami dito sa Pilipinas. But then, sinisingil kami ng malaki. 'Di ba? So parang okay naman sana yung intention, but yung way niya kung para saan kukunin yung fund, kung saan kukunin yung fund. Imagine mo ikaw na nagtatrabaho, ikaw yung magbabayad doon sa mga hindi nagtatrabaho para lang maka-avail noong healthcare services. So parang, talaga ba? Talaga ba? So parang so mas okay sana kung wag namang ipataw doon sa mga ordinaryong employee din lang kagaya natin, di ba? Ayan, so yun lang yung downside. But wala tayong magagawa, ganyan talaga. Tapos 'di ba meron na yun ngayon na for example, since na ipinatupad yung batas na yan, so lahat ng mga hindi mo na cover, hindi mo na bayaran, ibabayaran mo yan sa PhilHealth. Ang laki na noon, nako, good luck na lang sa akin. Ayan, so letter C po tayo dyan. O 500 lang daw, 500 na lang ba? Mahal dito sa amin yung ano ba to? Yung voluntary. Mahal yung yearly, nasa, hindi ko maalala, 7,000 or sabi nila 15K na. Parang something like that, hindi ko sure. Ayan, so number 10 na tayo. How can a teacher make her classroom more gender sensitive? So sino yung mga team gender ko dyan? So kaway-kaway sa mga March 2024 takers sa final coaching na team gender dyan. Ayan. So, how can a teacher make her classroom more gender sensitive? Ma-gender ko na naman. Letter A, structure the room that would cater to specific needs of boys and girls. B, make all students, whether boys or girls, participate in all activities. C, plan the seating arrangement in a girl-boy pattern. And letter D, all of the above. Yes, hindi acknowledge yung PhilHealth sa atin kasi syempre hindi naman
hindi naman magbabayad yung government natin siguro 'pag na-ospital tayo doon. So, cargo pa rin ng OFWs. That's why para makatipid din yung OFWs, meron tayong, sariling health insurance. Kung hindi pino-provide ng company, we have to apply for health insurance. Sa Europe, sa Paris, yung, health insurance do'n is a must. Kailangan mandatory. Kailangan mong, kumuha noon or else hindi ka makakapag-apply ng residence visa. Ayan. Okay, so ano yung answer nyo? Most of you answered letter D, all of the above. So, bakit nga ba pipili ka ng isa kung pwede naman silang lahat? Ayan, letter D, letter D, letter D. So, yes, that is all of the above. So, ano nga ba yung gender sensitive? So, regardless of their gender, so dapat you will treat your students equally. Dapat tinatrato mo sila, babae man yan sa lalaki man yan siya, or member man siya ng LGBT. So dapat fair ka. So, medyo dapat sensitive ka. Ayan. So, 500 lang ba? Oh, okay kung 500 lang. Kaya yung 500. Wag lang yung tig 1,525 yung per month. Ayan. So, very good. So, number 10, letter D po tayo. Number 11, what is the kind of mentality that makes Filipinos think that imported products are superior to Filipino products? Letter A, cultural relativism. B, colonial mentality. C, culture shock. And letter D, ethnocentrism. So, ganito tayo. Medyo na-influence tayo ng um, meron tayo nito na feeling natin pag galing sa US, ay, matibay ito. O pag galing ito sa London, naku, ang social nito, napakaganda ng quality nito. Pero pag galing sa Pilipinas, ay, Pinas lang. So ano bang klaseng ano yan? Ano bang klaseng mentality na meron tayo bilang Pilipino? Saan ba tayo na belong? Letter B, letter B. So ito sa sa board exam. So under ito sa socio-anthropology. So next na lesson ko is socio-anthro part 1 na. That would be on kailan ba? So 29. Ayan. So if you wish to join our intensive review program, so we are doing our best together with Ma'am Donna na maibigay po sa inyo lahat. Kaya feel free to contact us. Ayan, letter B, letter B, letter B. Okay. Ayan. Okay. Ayan, so let's answer number 11. So ano nga ba ito? Na kapag iniisip mo na yung mga products ng United States is mas magaling, mas maganda, mas epektibo, mas matibay kesa sa Filipino products. So that is, yes, meron kang tinatawag na colonial mentality or xenocentric ka na yung feeling mo, yung products mo, yung kultura mo is inferior kesa sa culture ng iba. Colonial mentality, yung xenocentrism, so example niya yan, yung colonial mentality na tinatawag. So when we say ethnocentrism naman, ito yung view mo yung kultura ng Pilipino na mas angat kesa sa iba. So for example, mas magaling yung teachers mas magaling yung mga Filipino teachers, mas maganda yung product ng mga Filipinos, mas matalino yung mga Filipinos, so meron kang ethnocentrism na tinatawag. Okay? Again, yung ethnocentrism. So, feeling mo ikaw yung superior kesa sa ibang, halimbawa sa ibang kultura. So, when we say naman yung xenocentrism, so, view mo yung culture natin as inferior. And culture shock naman, ito yung pag, for example, pumunta ka sa ibang bansa, masyashock ka kung anong kultura meron sila. For example, ako pumunta ako for example, ng Saudi Arabia, nakita ko sila, iba yung pananamit nila, very conservative. So, hindi ka pwedeng lumabas na naka-shorts lang. Hindi ka pwedeng lumabas na naka-sleeveless lang. So, hindi ka pwedeng pumunta ng mall na wala kang abaya. So, maku-culture shock. So, that is culture shock na tinatawag. And then, when we say cultural relativism, so ito yung view mo o tinitingnan mo yung kultura ng isang, for example, yung best example dito, for example, yung mga Muslims, kapatid natin mga Muslim. So, for example, sa kanilang kultura, pwede silang mag-asawa. So, hindi mo sila pwedeng i-judge dahil yun yung kultura nila.
So, dapat intindihin mo kung ano yung kultura nila dahil hindi mo kultura yon. So, biniview mo yung kultura nila sa context ng kanilang kultura at hindi mo binabase sa kulturang meron ka. Ayan. So, yes, tama yon yung sino, sino lang ba ako? So, medyo inferior ka dyan. Pag ethno, so, ako yung magaling, ako lahat, ako lahat. So, ayan. So, superior ka dyan. Ayan. So, I hope na malinaw na. So, number 12 na tayo. The obligation to repay a person for whom one has received a favor with undefined quantification is blank. A. Pakikisama. B. Manya na habit. C. Remedyo attitude. And D. Utang na loob. So, yung Filipinos, yung tayong mga Pinoy, ganito tayo. Mahilig tayong sa ganitong klaseng sistema. 'Di ba? Na kumbaga, mahirap tong bayaran eh. Super ang hirap nitong bayaran. Kasi minsan, meron tayong mga, halimbawa, kamag-anak na tumulong sa atin, and then nung naging successful tayo, feeling nila obligado tayong ibalik lahat ng tinulong nila. So, hindi mo to mababayaran. Kahit anong gawin mo, kahit ano ka man dyan, mag-tumbling-tumbling ka dyan, hindi mo to mababayaran. So, ano ito? So, alam na alam. Alam na alam ng ating mga September takers. Okay, so that is letter D po tayo, utang na loob. Para ng utang na loob, bayaran mo na ako. Utang na loob, ibalik mo na yung pera ko. So, yung utang na loob, ito yung parang gusto nilang, for example, yun nga, yung may kamag-anak ka nga na nagbigay ng tulong sa'yo, for example, pinag-aral ka. At the same time, nung nakapagtapos ka na, feeling mo, tapos na hindi ka na nakapagbigay ng halimbawa ng pera, for example lang, o hindi mo lang naibigay yung gusto nila, magsasabi na sila, isa kang wala kang utang na loob. So, mahirap bayaran yan kasi tayo medyo ano tayo dyan eh. So, palagi nating naaalala kung sino yung mga taong tumulong sa atin noong walang-wala pa tayo. So, bonus na lang na kapag yung mga taong tumulong sa'yo, hindi ka sinusumbatan doon sa tinulong, parang tawag ito. Ayan. So, ayan. So, utang na loob. So, mahirap bayaran yan. So, kahit sa panahon ngayon, especially pag nagkautang na loob ka sa mga kamag-anak mo, naku, good luck. Ayan. So, remedyo attitude. So, ito yung, yes, sabi ni Ma'am Jean, remedyo attitude. Pag sira na, ayusin pa rin. Eme. Yes. So, meron tayong ganyan. Di ba? Minsan, yung may mga sirang washing machine. And then, hindi na tayo tumatawag ng mga mag-aayos, but then, tinatry natin i-fix, kahit na parang feeling natin hindi na kayang i-fix. Halimbawa, yung mga electric motor ng tubig na pwede namang ipagawa sa mga expert, pero gagawan mo talaga ng remedyo bago ka humingi ulit ng tulong sa kung kanino. So, remedyo attitude yun. Naghahanap talaga, yun yung pinaka-unique na trait nating mga Filipinos. So, kahit na hindi na talaga kaya, sige pa rin, kaya pa rin yan, kaya pa yung remedyohan. Kaya nga, di ba, yung mga relasyon nyo, kahit wala ng pag-asa, nire-remedyohan nyo pa rin. Ay, nako. And then, itong letter A, pakikisama. So, medyo ano din tayo dito. Kasi, for example, sa isang opisina, so, kailangan mo makisama doon sa mga office mates mo. So, sometimes, hindi na maganda yung ginagawa nila, pero minsan, sige na lang, kasi for the sake of pakikisama. Parang ganon. So, which is, hindi naman dapat. And then, yung manyana habit, ito yung tinatawag nating bukas na. Yung mga kaya mo pang gawin, yung kaya mong gawin sa ngayon, gusto mo pa talagang ipagpabukas. So, manyana habit o mamaya na. O yung tinatawag nating, tawag ito, procrastination, tama ba yon? Yan. So, yung manyana habit, yung mga bagay na pwede mo namang gawin ngayon, papagbukas mo pa. Ayan. Yes, minsan toxic din yung pakikisama. So, depende. Kaya nga, meron tayong, we are free to choose kung sino pa yung dapat nating pakisamahan. Kasi, kailangan din nating mamili. Dapat maging wais tayo kung sino yung pinakikisamahan natin para baka mamaya ito yung ikakapahamak mo, di ba? So, always tayo doon sa positive na friends, tawag ito, wag tayo doon sa medyo toxic kasi life is short.
you only live once, tapos doon pa kayo sa mga negative people, 'di ba? Especially sa mga exam. So, kung yung mga tao na hindi naniniwala sa iyo, ano niyo 'yan, i-delete niyo muna. Tawag ito, palayasin niyo muna sa buhay niyo. Gano'n ba? Hindi. Tawag ito, i-block niyo muna yung mga hindi naniniwala sa iyo. Doon ka palagi sa mga taong andoon yung suporta sa iyo, pumasa ka man o hindi. So, they are blessings po sa inyo. Ayan. Number 13 na tayo. The process by which a child learns to conform to the norms of the group, acquires a status, plays the corresponding role, and emerges with a social self is blank. A. Socialization, B. Enculturation, C. Globalization, and D. Urbanization. Hindi na fully paid, maya-maya nagsusumbat. Ayan, yung mga ano dyan, yung pinagkakautangan nyo ng loob. Kasi sabihin, ganun talaga eh, meron tayong guilt feelings na, ano, ang laki kasi ng utang na loob ko doon. Ang laki kasi ng, ano, ng naitulong noon. Kaya, ayan, okay lang. Parang, ay nako, ewan ko. Basta. Ayan. So the process by which a child learns to conform to the norms of the group, acquires a status, plays the corresponding role, and emerges with a social self is, ano ba ito? Socialization ba? Enculturation, globalization, urbanization? Ayan. A. Some are black sheep. Ay, nako. Siyempre, wag tayo dun sa black sheep. Dun tayo sa white sheep. Especially sa mga September let takers. Always, doon po tayo pumanig sa mga taong nakakatulong. Mamili po tayo ng mga support system natin na kumbaga i-boost yung confidence natin. Wag yung ibabagsak yung confidence and self-esteem mo. Ayan. Hala! Hala! Ayan. O, sabi ni ma'am ano, ayan yung mga nanonood ngayon. So, may mga natatouch tayong mga questions na lumalabas din sa board examination. So, sabi ni ma'am, so kakatapos niya na ng special licensure exam, so lumabas daw to sa SPLE exam nila. So, hindi naman siguro bawal dahil isang piraso lang naman yung, ayan. Yes, doon tayo palagi sa mga positive support system. So, yung akin dati, binlock ko yung mga dapat i-block. Bakit ba? Kasi, what is 4 months, few months of sacrifice para sa lifetime na license? So, baka kung hindi ko ginawa yon, wala akong lisensya, wala ako dito sa inyong harapan. Ayan. Ay, oo nga pala, kay ma'am, Mary D. Felice Sidario. Ma'am, hindi ka talaga namin ma-replyan. Promise. I'm trying to send reply nung nakaraan, pero wala. Sabi lang doon is couldn't send message to this person, something like that po. So, we apologize po, Ma'am Mary D. Kung hindi ka po namin ma-replyan, hindi po na hindi kami nagre-reply, pero hindi ka po ma-replyan talaga. Ayan. So, ano na yon? So, ano ang sagot nyo? Letter A. So, very good. That is socialization. So, ito yung mga bata niya, nagle-learn pa. For example, sa school, di ba, sa mga kindergarten. So, nagle-learn pa sila kung paano makipag-socialize sa kapwa nila, sa mga kaklase nila, sa teachers nila, at sa ibang tao. Ayan. So, when we say enculturation, so you learn the culture sa mga taong nakapalibot sa'yo or within your community, inside your community. Ayan. Ayan. So, when we say globalization, ano nga ba yung globalization? So, ito yung trade, yung technology. So, nagkakaroon na ng interconnectedness. So, parang ito yung removal of trade barriers na para, for example, yung mga products, yung trade magiging globalized na siya. Ayan. Okay, so inside, enculturation. So, you learn the culture inside your community, inside your family, inside your village. So, enculturation yan. Yes, ayun na nga yung sabi nila, naka-deactivate daw yung Facebook mo, ma'am. Kaya,
hindi ka namin ma-replyan. Hala! So, we apologize po, ma'am. Pero hindi po namin intention. It's because kahit anong gawin namin, hindi talaga ma-send yung reply, ma'am. Sorry. Hindi po talaga, sorry po. Sa lahat po ng mga naka-deactivate yung Facebook accounts, tapos nag-message po sa amin, promise po, hindi po kami suplada or what. Nagre-reply po kami, it's just that hindi po namin ma-send yung message sa inyo pabalik. Ayan. So, number 13, letter A po tayo. Number 14, a sick person's obligation to stay in bed and follow doctor's order is an example of his or her blank. A, status. B, role. C, authority. D, power. Again, number 14 na tayo. A sick person's obligation to stay in bed and follow doctor's order is an example of his or her. Okay, so ano yon? A sick person's obligation to stay in bed and follow doctor's order is an example of, is it letter A, status, B, role, C, authority, C, letter D, power? Okay, may C. Okay, may C, may letter D. Okay, letter C, may letter A. So, yung isang ano daw, yung isang may sakit daw. So, yung obligasyon niya lang daw magstay sa kanyang higaan. At sundin ko ano yung in-order ng doktor. O sige, mahiga ka siya, magpagaling ka dyan. So, magpahinga ka muna kasi mamaya uoperahan ka na. Ano yung tawag doon? That is role na tinatawag. Pagpasyente ka, so yung role mo is maghintay dyan kung kailan ka gagamutin. Kung kailan ka gagamutin ng doktor. Kung ano ba yung medical intervention na gagawin sa'yo. So, you wait. Higa ka dyan, magpagaling ka dyan hanggang makita ng doktor na okay ka na. So, letter B po. Ayan. So, a sick person's obligation to stay in bed and follow doctor's order is an example of his or her, yung role niya. Role. Ayan. So, when we say status, the position or rank of someone or something when compared to others in society, organization, or group. So, meron tayong dalawang klase ng status, yung achieve at yung ascribe status. So, yung achieve status, ito yung pinaghirapan mo. Yung ascribe status naman, ito yung, halimbawa, namana mo. For example, anak ka ng King and Queen of England. So, sa susunod, so, after ng maipapasa yung trono mo sa'yo, that is ascribe. So, when we say achieve, yung pinaghirapan mo, nag-aral kang mabuti para maging doktor, nag-aral kang mabuti para maging principal 1, nag-aral kang mabuti para maging schools division superintendent, that is achieve status. So, when we say authority, so ito yung mga tao or agencies o yung mga grupo na kumbaga binigyan ng authority to enforce, halimbawa yung mga batas. So, for example, yung mga police is nabigyan ng authority para ma-keep yung peace and order sa community. And yung power naman, ito yung possession of control. So, ito yung may control ka. And influence over others. So, meron kang power. So, anong ba yung mga power mo? Ayan. Nakakalito ba yung question? Ayan. Okay, so role, the position or purpose that someone or something has in situation, organization, society, or relationship. So, ano nga ba yung role mo sa relasyon ninyo? Ikaw ba yung pang-highway niya o ikaw yung forever niya? So, ayan. Isingit pa. Number 15, the general term used to indicate multiple marriage of any type is blank. A, group marriage. B, hybridization. C, monogamy. And letter D, polygamy. Ayan.
Okay, so ano nga ba ito? Okay, multiple marriage. So hindi tayo ano nito, um, hindi tayo pro. Hindi tayo pro dito. Basta maraming asawa, polygamy yan, yes. So that is polygamy. So ayaw natin, especially sa mga babae dyan, ayaw natin, sabi kasi nila, men are polygamous in nature, pero hindi yun po pwede sa atin. So sa atin, so dapat monogamy lang, especially sa ating mga Christians. So yung mga kapatid nating mga Muslim, so sa kultura nila, pwede sila yung polygamy as long as kaya nilang buhayin, pero sa atin, so hindi. So, pinapasa na po yung bill ngayon for divorce. So, sino yung mga pro-divorce at anti-divorce law dyan? Ayan. So, letter D po tayo. Pag marami kang inasawa, polygamous ka. Ayan. So, letter D po tayo, polygamy. So, ayan. So, thank you so much for being with me sa ating pinarush na live stream this afternoon. So thank you so much. So if you wish to join our intensive review program, so feel free to message our Facebook page, the Do Top Notchers Corner. And of course, kung hindi naman po kalabisan para sa inyo, pa-subscribe na rin po. Thank you so much sa aming YouTube channel. And thank you so much sa aming mga panganay na nandito pa rin, yung aming mga pangalawang anak, nakakapasa lamang. So, thank you so much po sa inyong tiwala. So, ayan. So, 13/15, 14/15 yung scores. Thank you so much. So, soon po, maglalapag pa po kami ng marami pa pong video. So, thank you so much po. And God bless. Aral pong maigi and go